Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan sina Kanaguri at Club Jam ay nakapasok na sa loob ng JCC. Ginamit ni Club Jam ang kanyang kakayahan upang kontrolin ang mga estudyante, at utusan silang hanapin at sirain ang database. Si Kanaguri naman ay nakalaban si Satoda, kung saan nagawang mapinsalan ng first-rate filmmaker ang guro, na nakita at ikinabahala nina Akira at Taro Sakamoto. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 90 at 91. Nagsimula ang chapter, kung saan ipinakita ang nakaraan ni Satoda, kasama ang lolo ni Amane. Tinanong ng lolo ni Amane kay Satoda, na tinanggihan mo ba ang order? Sinabi ni Satoda na may iba pa akong gustong gawin, habang sinambit ng lolo ni Amane, na ito ang sukdulan ng propesyon ng isang asasin, nasa ibang antas din ang bayad. Sinaad ni Satoda na mayroong 25 sa ating klase, tanging ikaw at ako na lang ang nananatiling nabubuhay, madalas mamatay ang mga tao sa mundong ito. Ang pangalan pala ng lolo ni Amane ay Byodo, habang sinambit pa ni Satoda na kailangan nating magsimula sa pagbabago ng edukasyon. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan pagkatapos atakihin ni Kanaguri si Satoda Sensei, ay bumagsak ito sa sahig at nagtamo ng malalang pinsala sa kanyang leeg. Siya ay labis na nanghihina at sinambit sa kanyang isipan, na Byodo, ngayon, nabawasan na ng isa. Si Akira ay labis na nabahala sa nangyari sa guro, at agad itong tumakbo papalapit sa kanya. Kinukuhanan naman ng video ni Kanaguri ang dalawa habang sinasabi, na maaari bang siya ang bidang babae sa pelikula ko. Ang muling pagkikitang ganito, isang kapalarang aakma sa isang pangunahing tauhan. Hindi kailanman nagkakamali ang mata ko. Tama lang na pinatay ko siya. Napakaganda ng ekspresyong nabuo nito. Labis na nagalit si Akira sa ginawa ni Kanaguri kay Satoda, at tinignan niya ito ng napakatalas. Bigla namang lumitaw si Mr. Sakamoto sa kanyang likuran, at nagpakawala ito ng isang suntok patungo sa mukha ni Kanaguri. Sa lakas ng atake ni Mr. Sakamoto, ay napaatras si Kanaguri ng napakalayo, habang napansin ni Akira ang pagbalik ng katawan ng ating bida. Ang nanghihinang si Satoda ay nakita si Sakamoto at sinambit, na ikaw pala, Sakamoto, lumaki kang isang mabuting binata. Sinabi ni Mr. Sakamoto, na matagal na tayong hindi nagkita, Sensei, hindi ka man lang nagbago. Sinaad ni Satoda Sensei, na kung ganon, iiwan ko na sayo ang lahat. Sumang-ayon naman si Sakamoto, ngunit si Satoda Sensei ay nawalan na ng hininga. Labis ang luhang tumulo sa mga mata ni Akira habang pinagmamasdan ng guro at sinasabi, na hindi maaari. Ano nang gagawin natin Mr. Taro? Si Sensei ay hindi na humihinga. Pilit na ginigising ni Akira si Satoda, habang bigla namang lumapit si Kanaguri at kinuha na ng video ang dalawa. Sinabi nito, na ang iyong guro ay patay na, Akira Akao. Dahan-dahang damaloy ang luha sa pisngi ng batang babae. Agad namang kumilos si Mr. Sakamoto, kung saan nagtungo ito sa likuran ni Kanaguri upang atakihin ito. Nagawang makaiwas ng kalaban at ito ay umatras habang sinasabi, na Taro Sakamoto, sa kasamaang palad, wala akong dahilan para kunan ka ng pelikula ngayon. Sinambit ni Sakamoto, na hindi naman ako interesado sa mga pelikulang grade B. Kinuha ni Mr. Sakamoto ang mga bulaklak na nasa greenhouse, at pagkatapos ay tumakbo ito papalapit sa kalaban. Nang nasa harapan na siya ni Kanaguri, ay hinipan niya ng malakas ang mga bulaklak patungo sa mukha ng kalaban. Napaisip si Kanaguri at sinabi, na mga dandelions, iniisip mo bang mabubulag ako niyan? Nagtungo si Mr. Sakamoto sa likurang bahagi ni Kanaguri, upang puntiryahin ang mga cactus. Sinipa niya ang cactus na nasa likuran ng kalaban, upang paliparin ang mga tinak nito patungo kay Kanaguri. Nagagawa namang umiwas ni Kanaguri habang sinasabi, na ang kwento ng isang dating asasin na namumuhay ng ordinaryo ngayon, ay walang kwentang kunan ng pelikula. Pagkatapos magsalita nito, ay nilapitan niya si Taro Sakamoto at inatake gamit ang kanyang daliri. Sa sobrang lakas ng ataking pinakawalan ni Kanaguri, ay nasira ang pader ng greenhouse, habang nagalusan lang sa pisngi ang ating bida. Sinaad ni Sakamoto, na nakita kita noong pagsusulit, ibig bang sabihin nito, kasabwat ka ni Sir? Sinambit ni Kanaguri, na anong kasabwat? Bahagi lang ito ng proyekto ko, at isa lang ang layunin ko.
Gumawa ng pelikula tungkol sa alitan ng JAA at ni Swer. Siyempre, kinukunan ko rin mula sa pananaw ng order. Sinabi ni Mr. Sakamoto na habang sinaad pa ni Kanaguri na basta't isang obra maestra ang pelikula, wala akong pakialam kung sino ang mananalo. Tinignan ni Kanaguri si Akira at sinambit na huwag kang mag-alala, Akira Akao. Tinitiyak kung magkakaroon ka ng mahalagang papel. Ang pagkakaroon ng isang bida na emosyonal na makakaugnay ang mga manunood ay talagang nakakakuha ng atensyon. Ang batang babae na ang tiyahin ay pinatay ni Swer, mayroong nakakagiliw na kwento, hindi ba? Naguguluhan si Akira sa kanyang naririnig habang sinabi pa ni Kanaguri na hindi mo ba alam? Ang iyong tiyahin na si Rion Akao. Nais namang patigilan ni Sakamoto sa pagsasalita si Kanaguri, ngunit hindi niya ito pinakinggan at sinaad na siya ay binawian ng buhay ni Swer. Labis na nagulat si Akira sa mga sinabi sa kanya ni Kanaguri tungkol kay Rion, habang ang walang buhay na si Satoda Sensei ay biglang tumayo at inihagis ang kanyang patalim patungo kay Kanaguri. Hindi inasahan ni Kanaguri ang muling pagbangon ng katawan ng matanda, at ang patalim na inihagis nito ay pumasok sa kanyang kamera, at bumaon sa kanyang isang mata. Nang dahil sa nangyari ay nabitawan ni Kanaguri ang kanyang kamera, habang napatingin sina Sakamoto at Akira kay Satoda Sensei. Sinambit ni Kanaguri na bumangon pa rin kahit na pagkatapos mamatay para protektahan ang kanyang estudyante. Yan ang tinatawag kong Japanese horror. Inihiga ni Mr. Sakamoto ang katawan ni Satoda Sensei at sinambit sa isipan na kami na ang bahala sa lahat, Sensei. Si Akira naman ay tulala habang iniisip ang sinabi ni Kanaguri na ang kanyang tiyahin na si Rion Akao ay pinatay ni Swer. Kinausap ni Akira si Sakamoto at tinanong na Mr. Taro. Alam mo ba ang tungkol sa aking tiyahin? Sinabi ni Mr. Sakamoto na patawad kung hindi ko sinabi sayo. Nangako ako kay Akao. Napaluha si Akira at sinaad na hindi pwedeng patay na siya. Sinambit ni Kanaguri na alam ko kung anong nararamdaman mo. Narinig ko na si Rion Akao ay isang napakaganda at talentadong assassin. Ang katotohanan na namiss ko ang pagkakataon na kunan siya ng eksena ng kamatayan ay sobrang nakakainis, hindi ko na kaya. Labis na nagalit si Akira sa sinabi ni Kanaguri, kaya kinuha nito ang patalim na ginamit ni Satoda upang isaksak sa leeg ni Kanaguri. Nagawa namang pigilan ni Kanaguri si Akira, ngunit hindi tumitigil sa pag-atake ang dalaga at sinambit nito na papatayin kita. Sinaad ni Kanaguri habang umiiwas na huwag magmadali patungo sa iyong sariling kamatayan, isa kang mahalagang artista, pero sandali. Kung mawalan ka ng isang braso, ang isang brasong kagandahan ay maaaring maging isang kaakit-akit na karakter. Inatake ni Kanaguri si Akira, ngunit biglang dumating si Mr. Sakamoto at pinigilan ito. Ang ginamit na pangharang ni Mr. Sakamoto ay ang kamera na nalaglag kanina ni Kanaguri, at ito ay labis na nasira. Nang mapagtanto ni Kanaguri ang ginawa ni Sakamoto sa kanyang kamera, ay nakaramdam ito ng pagkalungkot hanggang ito ay mapalitan ng galit. Si Kanaguri ay sumigaw at sinabi na ang aking kamera. Hindi ko man lang nakuha ang tape. Sobrang dami ng magagandang kuha ko doon. Hindi ko na kaya. Bigla naman itong narelax at sinaad na ngayon na nakasigaw na ako, pakiramdam ko ay kalmado na ako, take 2. Tingnan natin, ngayon, anong klaseng script ang magdadala sa ating bida sa kawalan ng pag-asa. May tubig naman ang bumuhos sa bibig ni Kanaguri na naging dahilan upang hindi ito makapagsalita. Si Sakamoto pala ang dahilan ng pagbuhos ng tubig kay Kanaguri at sinabi na tapos na kayo sa panggugulo sa paaralan ni Satoda Sensei. Sinambit ni Kanaguri na istorbo ka, Taro Sakamoto. Lumayo ka sa frame ko. Pagkatapos magsalita ni Kanaguri, ay biglang sinugod siya ni Taro Sakamoto, kung saan nagpakawala ito ng isang suntok, at sa lakas ng atake ay nasira ang pader ng greenhouse, at sila ay napunta sa library. Sinundan pa ni Mr. Sakamoto ng isang sipa si Kanaguri, at siya ay lumipad pababa ng library. Agad namang bumangon ang dalawang magkatunggali, at hinahanap ang isa't isa. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, ay sinuntok ni Mr. Sakamoto sa sikmura si Kanaguri, at pagkatapos ay hinawakan niya ang suot nitong scarf, upang hilain papunta sa kanyang kinatatayuan. Nang makuha na ni Sakamoto si Kanaguri, ay itinapon niya ito ng napakalakas, hanggang sa bumunggo ito sa pader ng aklatan.
Habang nakahandusay si Kanaguri ay sinabi nito na wala akong motibasyon kapag wala ang kamera ko. May dalawa namang estudyante sa ibaba ni Kanaguri na nag-aaral. Nang makita ng mga estudyante si Kanaguri, ay inakala nito na siya ay patay na, at kinuha na nila ito ng picture at video gamit ang kanilang mga telepono. Napansin ni Kanaguri ang mga estudyante na may kamera ang kanilang telepono, at kinuha niya ito. Sinambit ni Kanaguri na narinig ko na pwede nang kumuha ng pelikula gamit ang mga smartphone ngayon. Maganda ring yakapin ang mga bagong teknolohiya paminsan-minsan. Kapag binigyan ka ng buhay ng mga hinog na prutas, hamunin mo ang sarili mo bilang isang direktor. Patuloy namang hinahanap ni Mr. Sakamoto si Kanaguri habang sinasabi sa kanyang sarili na saan siya napunta. Naipadala ko siya ng masyadong malayo. Bigla namang pumalupot sa mukha ni Mr. Sakamoto ang scarf na suot ni Kanaguri at sinabi na pangit na komposisyon. Pinalipad ni Kanaguri si Mr. Sakamoto gamit ang kanyang scarf na para bang trumpo at pagkatapos ay tinignan niya ang smartphone na kanyang hawak habang sinasabi na nakaguhit na ako ng daan-daang milyon na storyboard. Agad namang bumangon si Mr. Sakamoto at napaisip ito na anong nangyayari. Mas mabilis siya kumilos kaysa dati. Mabilis na kumilos si Kanaguri upang atakihin at kuhanan ng video si Sakamoto gamit ang smartphone habang sinasabi, naramdam ko ang magandang komposisyon sa mga buto ko. Kilala ko ito parang likod ng aking kamay. Ang galaw ng kamera na kailangan para manalo. Pagkatapos ng sunod-sunod na ataking pinakawalan ni Kanaguri, ay inihampas niya ang smartphone sa mukha ni Sakamoto at ito ay lumipad palayo. Sinaad ni Kanaguri na nakakapanghinayang, Taro Sakamoto, kung gusto mong maging pangunahing karakter sa pelikula ko, magbawas ka ng timbang. Ang mga katawan na nagpaparamdam ng hindi komportable sa mga manunood ay walang ibang ginagawa kundi mag-distract sa pelikula. Bigla namang gumalaw ang mga lalagyan ng mga libro na ikinagulat ni Kanaguri, at pagkatapos ay naipit ito na labis niyang dinamdam. Si Mr. Sakamoto ay biglang pumayat at bumalik sa kanyang dating pangangatawan habang sinasabi, na kahit gaano pa kaganda ang cinematography, kung pangit ang script, isa lamang itong 1-star na kabiguan. Sinambit ni Kanaguri na espesyal na make-up. Gusto mo talagang mapabilang sa pelikula ko ng ganun kagrabe, ha? Dito na natatapos ang chapter 90 at 91 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!